Para sa karamihan ng tao, tila kakaiba. Marahil ay nakababahala pa nga ang marinig na may mga taong naghahangad ng kamatayan. Ngunit paulit-ulit itong mababasa sa buhay ng maraming santo. Bakit nila ito sinabi? Ngayong araw, ipaliliwanag ni Padre Pio ang tunay na nasa kanilang puso. Ang kanyang paliwanag ay maaaring ganap na magpabago sa inyong pagkatingin sa buhay, sa kamatayan, at sa langit. Manatiling nakatutok at panoorin hanggang sa huli. Maligayang pagdating sa ang tinig ni Padre Pio. Taus-puso kami nagpapasalamat sa lahat ng tahimik na sumusuporta sa apostoladong ito upang may pagpatuloy ang pagpapalaganap ng espiritual na pamana ni Padre Pio sa mas marami pang kaluluwa. Ang kwento natin ngayong araw ay maaaring humipo sa inyong puso sa paraang hindi ninyo inaasahan. Muli nating pagdinilayan ngayon ang isa sa mga liham ni Padre Pio. Ang siping ito ay mula sa Padre Pio of Pietrelcina, Letters, Volume 2, na isinulat niya para sa kanyang espiritual na anak na si Rafaelina Serase. Sa liham na ito, itinalakay ni Padre Pio ang isang bagay na tila mahirap unawain ng marami, ang pagnanais ng mamatay. Ngunit hindi ito bunga ng kawalan ng pag-asa. Ito ay bunga ng isang pusong nag-aalab sa pag-ibig sa Diyos. Pakinggan natin ang kanyang isinulat. Nang sabihin ni San Pablo na para sa kanya ang mabuhay ay si Kristo, agad niyang idinugtong na ang mamatay ay pakinabang sapagkat sa pamamagitan ng kanyang pagiging martir ay magbibigay siya ng dakilang patotoo sa kanyang pag-ibig kay Jesus. Ang kanyang pakikipag-isa kay Jesus ay magiging ganap at hindi na mapaghihiwalay at lalo niyang madaragdagan ng kalwalhatiang nararapat sa Panginoon. Anong masasabi mo rito, Rafaelina? Kapag naririnig ng mga taong makamundo na walang pagkaunawa sa mga bagay na makalangit at sobrenatural, ang ganitong pananalita, madalas nila itong pagtawanan. At sa kanilang pananaw, may dahilan sila sapagkat gaya ng sinabi ng Espiritu Santo, ang taong namumuhay lamang ayon sa laman ay hindi nauunawaan ang mga bagay ng Diyos. Kaawa-awang mga nilalang, ang tanging nalalasahan nila ay ang putik at ang lupa. Hindi nila maisip ang kaligayahang nararanasan ng mga taong espiritual kahit sa gitna ng pagdurusa at maging sa pagkamatay alang-alang kay Kristo. Mas mabuti sanang kilalanin nila ang kanilang sariling kakulangan kaysa kutyain ang mga bagay na ito. Kahit man lamang ay hangaan nila ng may tahimik na paggalang ang nag-aapoy na pag-ibig ng mga pusong lubos na umiibig sa Diyos. Pansinin ninyo ang gustong ipabatid ni Padre Pio. Alam niyang para sa isang taong walang pananampalataya, ang ganitong pananalita ay tila kahangalan. Hindi niya sila kinamumuhian, sa halip naaawa siya sa kanila. Sapagkat kung ang natikman lamang ng isang tao ay ang inaalok ng mundong ito, hindi pa niya natitikman ang tunay na kabutihan na nagmumula sa Diyos. Ngunit ngayon, tayo namang mga mananampalataya ang dapat magtanong sa ating sarili. Nauunawaan ba natin ang wikang ito ng mga santo? O baka naman naging napakakomportable na natin sa putik at lupa ng mundong ito, kaya palihim nating iniisip na medyo sumobra lamang ang mga santo?
Nagpatuloy si Padre Pio sa pagpapaliwanag tungkol sa pagnanais ni San Pablo na makapiling si Kristo. Isinulat niya, ang pagnanais niyang humiwalay sa katawang ito ay nakikita niyang higit na makabubuti sa kanya. Buong alam niyang minimithi ang pakikipag-isa sa kanyang Diyos, gaya ng minimithi ng bawat matuwid na kaluluwa. Hindi ba't ang damdaming ito ni San Pablo ang siyang nagbibigay buhay rin sa lahat ng banal na kaluluwa? Patuloy nilang itinutuon ang kanilang paningin sa kanilang tunay na bayan, ang langit. Palagi nilang ninanais na matapos ang kanilang pagkatapon sa mundong ito upang makapiling si Hesukristo sa walang hanggang pagkakaisa. Pinapabilis nila ang pagdating ng sandaling iyon sa pamamagitan ng mga buntong hininga, panalangin, at taimtim na pananabik. Ngunit dahil hindi palaging ipinagkakaloob ng Diyos ang kanilang hinihiling sa parahang inaasahan nila, buong pagtitiis nilang dinadala ang bigat sa kasalukuyang buhay, alang-alang lamang sa ikalulugod pa rin ni Jesus. Gayunpaman, hindi sila tumitigil sa paggamit ng buhay na ipinagkaloob ng Diyos upang makapagligtas ng mga kaluluwa para kay Jesus, sapagkat nag-aalab ang kanilang puso sa pag-ibig para sa Kanya. Sa mga taong makamundo, tila hindi ka panipaniwala na may mga taong nahahapis dahil humahaba pa ang kanilang buhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ngunit ito ang naging karanasan ng mga santo. Napakaganda ng paglalarawan ni Padre Pio. Ang mga santo ay parang mga taong nananabik makauwi. Narito man sila sa mundo, hindi ito ang kanilang tunay na tahanan. Ang puso nila ay nasa langit. Hindi nila hinahangad ang kamatayan dahil sawang-sawa na sila sa buhay. Hindi rin dahil nawalan na sila ng pag-asa. Hinahangad nila ito dahil napakalalim ng kanilang pag-ibig sa Diyos. Pagkatapos ay lalo pang pinalalim ni Padre Pio ang kanyang paliwanag. Halina't pakinggan po uli natin. Mula sa matinding pagdurusang dinaranas ng mga banal na kaluluwa habang nakalayo sila sa kanilang tunay na sentro, maaari nating bahagyang maunawaan ang kanilang nararamdaman kapag kailangan nilang gawin ang mga pinakapangkaraniwang gawain sa buhay, tulad ng pagkain, pag-inom, at pagtulog. Kung hindi sila tutulungan ng Diyos sa kanyang awa, lalo na sa ilang natatanging sandali, na huwag pag-isipan ang mga gawain ito habang ginagawa nila ang mga ito, nakararanas sila ng matinding paghihirap. Napakatindi ng kanilang dinaranas sa pagsasagawa pa lamang ng isa sa mga kinakailangang gawain ito, na masasabi kong nang walang pangambang magkamali. Maihahambing ko lamang ito sa paghihirap ng mga martir na sinunog ng buhay bilang saksi ng kanilang pananampalataya kay Jesus. Kung may mag-isip na labis ang paghahambing na ito, hinihiling ko sa ating pinakamamahal na Diyos na ipatikim niya sa kanila kahit kaunti ang ganitong uri ng pagdurusa. Aaminin ko nung una nung mabasa ko ang bahaging ito, napahinto ako. Inihahambing ni Padre Pio ang pananabik sa Diyos sa paghihirap ng mga martir na sinunog ng buhay, at sinabi pa niyang hindi siya natatakot gawin ang paghahambing na iyon. Mapapaisip na lang po tayo, ano po ba, na paano niya nasabi iyon ng may ganitong katiyakan? Marahil ay dahil siya mismo ang nakaranas ng napakalalim na sakit ng pansamantalang pagkahiwalay sa Diyos. Kapag ang isang kaluluwa ay umiibig sa Diyos ng buong buo, ang anumang kulang sa ganap na pakikipag-isa sa Kanya ay nagiging isang uri
ng pagkamartir. Ano ang maaari nating baunin mula dito? Marahil ito lamang. Kung hindi mo pa lubos na nauunawaan ang wikang ito ng mga santo, huwag kang mabahala. Ngunit huwag mo rin itong isantabi. Sa halip, hilingin mo sa Panginoon na unti-unti niyang hubugin ang iyong puso upang higit siyang mahalin. Humingi tayo ng biyayang mamuhay ng banal upang hindi tayo matakot sa kamatayan. Ngunit hindi rin tayo maging labis na nakakapit sa mundong ito. Sapagkat kapag ang ating puso ay tunay na napuspos ng pag-ibig sa Diyos, ang langit ay hindi na magiging isang malayong pangarap. Ito na ang magiging tunay nating tahanan. Marahil ang pinakamahalagang tanong ay hindi kung hinahangad ba natin ang kamatayan, kundi kung hinahangad ba natin ang Diyos. Ang mga santo ay hindi umiibig sa kamatayan. Ang iniibig nila ay si Kristo. At dahil si Kristo ang kanilang buhay, ang kamatayan ay hindi na nila kinatatakutan. Ito ay naging pintuan lamang patungo sa ganap na pakipag-iisa sa kanyang walang hanggang pag-ibig. Naway dumating din ang araw na masasabi natin kasama si San Pablo, para sa akin ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Pilipos Kapitulo 1, verso 12. At bago tayo magtapos ay may isa akong maikling panalangin ihahandog. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, turuan mo akong mahalin ka ng higit kaysa sa anumang bagay sa mundong ito. Palayain mo ang aking puso sa labis na pagkapit sa mga bagay na lumipas. Bigyan mo ako ng pananampalatayang naglalagak ng pag-asa sa langit at ng pag-ibig na laging naghahangad na makapiling ka. At habang hindi pa dumarating ang oras ng aking pag-uwi sa iyo, tulungan mo akong mamuhay ng banal, tapat at may pusong handang maglingkod sa kapwa para sa iyong kalwalhatian. Sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio, naway lalo kitang mahalin araw-araw. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Kung ang pagninilay na ito ay nakatulong sa inyong pananampalataya, mangyaring mag-subscribe, mag-like at mag-komento. Gawin ito upang hindi ninyo makaligtaan ang aming mga susunod na mga kwento at spiritual na pagninilay. Ibahagi rin sa comment ang iyong prayer intention. Sama-sama nating idalangin ang isa't isa bilang isang pamilya ng pananampalataya. At kung nais ninyong maging higit na kabahagi ng misyong ito, inaanyayahan namin kayo na lumahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Sa inyong buwanang suporta, mas marami pa tayong maaabot ng mga kaluluwang nangangailangan ng pag-asa, patnubay at pag-ibig ng Diyos. Kasama rin ang inyong mga intensyon at mga mahal sa buhay sa aming regular na banal na misa at mga panalangin. Maraming salamat at pagpalain nawa kayo ng Panginoon sa pamamagitan ng panalangin ni Padre Pio. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e